Lumipat sina Marco at Liza sa isang lumang bahay sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Capiz. Gusto nilang magsimulang muli, lumayo sa mga iniiwasang tao na kanilang pinagkakautangan. Doon, sa gitna ng taniman ng mais at kasukalan, natagpuan nila ang tila abandonadong bahay na inaalok ng isang matandang babae sa murang halaga. Hindi na sila nagdalawang isip. Pagod na rin sila sa takbo ng buhay sa syudad. Bukod pa rito, malapit ng manganak si Liza, 7 buwan na ang tiyan niya. Sa unang gabi pa lamang ay may napansin na si Liza. Habang natutulog si Marco, nagising siya sa marahang kaluskos sa bubong. Noong unay inakala niyang pusa lang yon, pero nang marinig niya ang tunog ng kuko sa yero, mahahaba, tila ba kinakalmot ang bubong, napatigil siya. Tinapik niya si Marco, "Love, gising. May naririnig ako sa taas." Ngunit pagtingin niya, naninigas ang katawan ng asawa niya, tila bang nananaginip pero gising. Pinilit niyang bumangon, ngunit parang may humihila sa enerhiya niya at nanghihina siya kahit walang dahilan. Kinabukasan, pinuntahan nila ang kanilang kapitbahay, isang matandang lalaki na mahilig magkubli sa anino ng puno ng balete. "Dapat hindi kayo dito lumipat," bulong nito kay Marco habang nakatitig sa tiyan ni Liza. "Delikado kapag may dinadala, lalo na kung di nyo kilala ang lugar kung saan kayo lumipat." Nang tanongin nila kung anong ibig sabihin nito, ngumiti lang ang matanda ng pilit. "May mga nilalang dito na hindi tao, mag-ingat kayo." Gabi-gabi, palala ng palala ang bangungot ni Liza. May isang babaeng matanda na tila sunog ang balat, mahaba ang buhok, at may mapupulang mata ang paulit-ulit na sumusulpot sa panaginip niya. Palaging nakatitig sa kanyang tiyan, bumubulong ng, malapit ko na yang makuha." Isang gabi, nagising si Marco sa iyak ng kanyang asawa. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang hita. "Marco, masakit. Parang may gumagalaw sa loob," iyak ni Liza habang nanginginig. Agad niya itong dinala sa sasakyan para dalhin sa ospital, pero bago pa man makalabas ng gate, bumaligtad ang katawan ni Liza at para bang may humatak mula sa loob. Walang sigaw na lumabas sa bibig ni Liza, pero kitang-kita ni Marco kung paanong parang may aninong sumingit sa likod ng sasakyan at binawi ang sanggol na nasa sinapupunan. Sa ospital, sinabi ng doktor na wala nang sanggol sa loob ng tiyan ni Liza, na parang hindi siya kailanman nagbuntis. "Imposible yan," sigaw ni Marco. Pero sa ultrasound, walang bakas ng bata. Nang bumalik sila sa bahay, wala na ring bakas ng dugo sa upuan ng sasakyan. Wala ring bakas ng sino man sa paligid, ngunit mula sa kisame ng kanilang bahay, nahuhukumpad po ay may nahulog na tuyong balat. Balat na parang mula sa isang malagkit na pakpak. Hindi na sila bumalik sa bahay na iyon. Ngunit gabi-gabi pa rin, sa panaginip ni Liza, naririnig pa rin niya ang tinig ng matandang babae. "Akin na ang iyong anak, ha ha ha."